Patay ang dalawang sundalo matapos ang engkwentro sa Camarines Sur noong nakaraang linggo, kung saan 3 pang miyembro ng militar ang nasugatan. Si Nomer Corporal, una sa balita. Maring kinundina ng Philippine Army ang nangyaring engkwentro sa pagitan ng militar at isang rebeldeng grupo na nagresulta sa pagkakasawi ng dalawang sundalo na pinaniniwala ang platoon leader, habang 3 pang miyembro ng militar ang sugatan din sa insidente. Batay sa impormasyon, nangyari ang engkwentro noong Biyernes, December 19, habang nagsasagawa ng combat operation ang mga miyembro ng 9th Infantry Division Philippine Army sa Zone 6 Barangay Kabungan, Balatan, Camarines Sur. Bigla na lang pinasabugan ng anti-personnel mines na pinaniniwala ang kagagawan ng mga umano'y miyembro ng New People's Army o NPA. Umabot din sa ilang minuto ang palitan ng putok sa pagitan ng magkabilang panig bago mabilis na tumakas ang hindi nakikilalang mga rebelde. Agad naman inalerto ng militar ang kanilang mga unit sa mga posibleng daanan ng mga tumakas na rebelde. Nagpaabot naman ng taus-pusong pakikiramay ang Philippine Army sa mga naulilang pamilya ng dalawang magiting na sundalo na nagbuwis ng buhay sa paglilingkod at pagprotekta sa mga mamamayan. Nagpapatuloy ang hot pursuit operation ng militar laban sa mga nagsitakas na rebeldeng grupo upang mapanagot ang mga sangkot at mabigyang hustisya ang pagkamatay ng mga sundalo. Samantala, sunod-sunod ding nadiskubre ang mga pinaniniwalaang taguan ng matataas na kalibre ng baril ng mga rebelde. Sa Labo, Camarines Norte, umabot sa 45 high-powered firearms ang nasamsam ng militar, habang 4 pa ang na-recover sa Barangay Pinamihagan, Lagunoy, Camarines Sur. Ayon pa sa militar, malaking bagay ang pagkaka-recover ng mga baril dahil mababawasan ang puwersa ng mga rebelde. Resulta rin anya ito sa patuloy na pagbibigay ng suporta at pakikipagtulungan ng mga mamamayan sa kanilang adikain na matapos na ang kaguluhan at makamta na ang kapayapaan sa reyon. Nauna sa balitang totoo at laging bago, Nomer Corporal, alauna sa balita, Congress TV.